Praise the Lord. Hello world. Welcome pong muli sa ating morning tilaok. At ito po si Brother Jomel Asinas ng Sanctuary Church Community Fellowship International. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating morning tilaok. At patuloy niyo po kaming samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. In Luke 19:38 sa Amplified Version, shouting, "Blessed, celebrated, praise is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory, majesty, splendor in the highest heaven." Let us pray. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa another day of opportunity na makapamahagi o makapag-share ng iyong Word of God, Lord God, sa pamagitan ng morning tilaok. Dalangin ko po patuloy na pagbasbas sa mensahe ngayon at yun din po pagbasbas sa puso't isipan ng mga makikinig, Lord God. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So ang prayer focus po natin for today is pray for a desire to follow Christ wholeheartedly, recognizing His authority and blessing. So ang mensaheng ito pinamagatan ko pong, what is your desire? So sa atin, sa mga nakikinig po ngayon, ano yung desire natin? Siyempre, lahat naman tayo maganda yung gusto mangyari sa buhay. Lahat tayo may mga magagandang desire para sa sarili natin, para sa family, para sa career, o sa ano man, ano pang mga gusto natin mangyari sa buhay. So, going back sa scripture na ating nabasa, may kita natin yung mga tao, pinapapurihan nila ang ating Panginoon. Nandun sinasabi nila praise, nandiyan sa ibang version, ang tawag Hosanna. O dito nag-iingay, nagsisigawan yung mga tao. Pero kung mapapansin din natin, sa mga sumunod na araw, yung tao, iba na ang isinisigaw, kundi ipako or crucify. So, sa panahon naman natin ngayon, kung mapansin natin, di ba, sa time na maganda yung flow ng blessing, everything is okay. Di ba minsan nasabi natin, praise the Lord, purihin ang Panginoon, thank you Lord. Ang daming pasasalamat. Pero dumating ang testing. Dumating ang mga trials na hindi natin inaasahan. Ano naman na ang sinisigaw na natin? Ano na yung mga yung thank you Lord na in good, nagte-thank you pa rin po ba tayo kaya sa ating Panginoon? So kaya ngayon po, ngayong umagang ito, ano yung desire natin? Magpuri ba kay Lord? Sumunod ba sa ating Panginoon? I-recognize ba ang kanyang authority? So, dapat in good times and in bad times, nandun yung desire natin na sumunod sa Kanya. So, hindi lang po yung time na masaya ang maganda ang buhay natin, pinagpapala tayo ni Lord, even sa time na hindi maganda yung kalagayan natin, mas lalo doon dapat yung desire natin na sumunod sa Kanya. So, madami tayong gusto sa buhay natin. Madami tayong gustong mangyari. Pero dapat yung kagustuhan natin na sumunod sa ating Panginoon o yung desire natin na sumunod sa ating Panginoon, hindi yan mawawala in any situation. So, if we desire to follow Christ, unang-una, take up His cross. In Matthew 16:24, then Jesus told His disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Ito po yung challenge na kinakaharap ng mga na gustong sumunod sa ating Panginoon. Kailangan natin kalimutan yung sarili, kailangan pasanin natin yung burden, yung cross,
So sa atin, hindi gano'n kadaling kalimutan ang sarili dahil nature ng tao yung pagiging selfish. Nature natin na gusto natin laging tayo. So, ito lang po yung titingnan natin. Kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon Diyos, yes, nandyan yung burden, nandyan yung marami tayong mararanasan. Pero isipin na lang po natin yung opportunity na maging bahagi ng mission ng ating Panginoon Diyos. Opportunities na magamit ni Lord para sa buhay ng ibang tao. Pasanin natin yung anumang burden sa gawain ng ating Panginoon. Number 2, acknowledge His authority. In Proverbs 3 verse 6, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon Diyos, kasama po talaga yan na i-honor natin siya, i-recognize natin yung kanyang authority dahil siya yung nag-aayos ng landas natin. Siya yung nangunguna o nagli-lead sa atin. Kaya in any situation, dapat ina-acknowledge natin yung authority ng ating Panginoon Diyos. Dahil yan yung gagabay sa buhay natin. Number 3 naman po, be a blessing to others. In Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refresh others will be refreshed. So sa atin, 'di ba, ang sabi ni Lord, yung mga blessing na nasa atin, unahin natin yung nasa household of faith. And then maging pagpapala din tayo sa iba. Hindi yung puro gusto natin tanggap lang tayo ng tanggap, kuha lang kabig lang ng kabig. Kaya ang pagsunod po sa ating Panginoon Diyos, hindi po talaga madali. Challenging siya. Pero kung mapapansin naman po natin, o kung talagang yung tunay na kasiyahan gusto nating maranasan, nandirito sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yung tunay na blessing, dahil yung mga ini-invest natin po dito, yung investment natin, hindi lang panlupa, hanggang sa susunod na buhay, hanggang sa eternal, mapapakinabangan natin. Hindi lang po dito sa lupa. Kaya sa atin, marahil may mga kanya-kanya tayong struggle o kanya-kanya tayong testing sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Always think sa mission. Always, doon tayo mag-focus. Huwag sa bigat na nararanasan natin, kundi doon tayo mag-focus sa mission o sa privilege, sa opportunity na maging bahagi ng gawain ng ating Panginoon. So, di ba, marami ang tinawag, pero iilan lang ang tumugon. Kaya sa atin, napapansin na natin yung nangyayari sa paligid. Talagang pagulo na siya ng pagulo. At kung nagmamadali ang kaaway, dapat din magmadali yung mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. So, kailangan nang ma-activate yung calling. Sa atin, sa may mga calling dyan na nararamdaman natin yung pagkatawag ng ating Panginoon Diyos, huwag tayong magpatalo sa sarili natin. Yung desire sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos at yung pag-recognize sa kanyang authority. And then, dyan natin mararanasan yung talagang blessing, yung talagang blessed life. Doon natin ma-experience. Again, ito po yung ating prayer focus for today. Pray for a desire to follow Christ wholeheartedly, recognizing His authority and blessing. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagpapaalala ng iyong banal na salita.
na patuloy na kaming sumunod sa iyo, Lord God, ano man ang situation, ano man ang aming nararanasan. Lord, ma-acknowledge namin yung authority at maging pagpapala po kami sa ibang tao. Una po sa aming household of faith, sa pamilya, ganun din po sa mga ibang taong makakasalamuhan namin. Not only blessing sa money, kundi blessing na yung salita mo, ma-share po namin. Nang sa ganon, marami pong taong makakilala sa iyo at maraming buhay na mabago. Maraming maligtas. Maraming tatanggap sa iyong pangalan, Lord God. Lord, pinagpipray ko rin na ma-recognize yung pangalan mo, ikaw bilang hari. Tanggapin ka po namin sa puso namin, Lord God. Sa mga masyasharan po namin ng Word of God, ng yung salita, ay tatanggapin ka po nila ng buong buo mula sa kanilang puso hanggang maisapamuhay ang iyong banal na salita, Lord Jesus. Lord, sa mga nakikinig po ngayon, hindi ko po alam kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan, pero ikaw po, alam mo, Lord Jesus, hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi mo po sila maabot. Bless them, Lord God, mentally, physically, emotionally, financially, spiritually, Lord God. Physically, Lord, sa mga oras na to, inaking ko na po ang tagumpay. Salamat po in your mighty name, Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. God bless everyone.